10 taon siyang naging anino ng asawa hanggang sa mabunyag na hindi lang siya niloko. Ninakaw din ang lahat ng ideyang siya ang lumikha at kinuha pa sa kanya ang karapatan bilang ina. Sa gabing iyon, winasak ni Amor ang kanyang ginintuang kulungan at humawak ng panulat upang ipaglaban ang hustisya at ang anak niya. Kaya ba ng isang babaeng dinurog at pinagkaitan ng lahat na muling magningning at bawiin ang buhay na ninakaw sa kanya? Kumusta po kayo, mga minamahal kong tagapakinig? Sa bawat hapon na magkakasama tayo, isang bagong pinto ng puso ang ating binubuksan. Samahan niyo akong muli sa isang kwentong susubok sa ating pananaw, isang salaysay na magpapaalala sa atin ng sarili nating lakas. Gaano kalaki ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Paano kung isang araw matuklasan mong ang palasyong itinayo nyo nang magkasama ay isa lang palang gintong hawla at ikaw ang ibong nakakulong sa loob nito? Ang malamyos na tunog ng piano ay humahalo sa mahinang tawanan at sa kalansing ng mga kopita ng champagne. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz sa Alabang ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tagumpay. Para kay Amor Reyes, ang gabing ito ay isa na namang perpektong pagtatanghal. Isang pagtatanghal kung saan siya ang direktor sa likod ng entablado, ngunit ang asawa niyang si Miguel ang tanging bida. Congratulations, Mrs. De La Cruz! Your husband is a genius! Bati ng isang bisitang may malaking ngiti. Malaking ngiti, isang kilalang producer sa industriya. Ngumiti si Amor, isang ngiting sanay na siyang isuot na parang mamahaling bestida. Thank you. Miguel has always been passionate about his craft. Bawat salita ay maingat na pinili. Bawat galaw ay kalkulado. Siya ang perpektong asawa ng isang tanyag na direktor. Maganda, magaling makisama, at laging nasa anino lamang. Iglinilibot niya ang kanyang paningin sa malawak nilang sala. Hinahanap ang lalaking sentro ng pagdiriwang. At doon, sa gitna ng grupo ng mga mamamahayag at kritiko, nakita niya si Miguel. Nakatayo ito ng mayabang, ang kanyang mga matay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kanilang chandelier. Bawat tawa niya ay sumisigaw ng kumpiyansa. He was in his element, at sa mundong iyon, tila hindi siya kasali. Lumapit siya, dala ang isang baso ng paboritong alak ni Miguel, maingat na sumingit sa pagitan ng mga bisita. Migs! Mahinang tawag niya. Lumingon si Miguel at sa isang saglit, nakita ni Amor ang pagkunot ng noo nito bago napalitan ng isang pilit na ngiti para sa mga nakatingin. Amor, sandali lang, may kausap ako. I just wanted to give you this, sabi niya, iniabot ang baso. Kinuha yon ni Miguel nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang atensyon ay mabilis na bumalik sa kanyang mga kausap. As I was saying, the inspiration came to me like a lightning bolt. Tumalikod si Amor. Ang nangiti ay nananatili sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng kislap. Bumalik siya sa pag-aasikaso sa mga bisita, sa pagtiyak na puno ang mga baso at masaya ang lahat. Ito ang kanyang papel. Ito ang buhay na pinili niya, ang isuko ang sarili niyang pangarap na maging isang scriptwriter para suportahan ang pangarap ng kanyang asawa. At sa loob ng 10 taon, inakala niyang sapat na iyon. Nang paunti na ang mga tao, napansin niya ang isang babaeng papalapit kay Miguel para magpaalam. Si Chloe Santos, ang bata at masiglang assistant ni Miguel. Maganda ito. Sa paraang sariwa at walang kahirap-hirap. Mayroon itong klase ng enerhiya na matagal nang nawala kay Amor. Direk Miguel, congratulations po ulit. Mauna na po ako. Sabi ni Chloe, ang kanyang boses ay malambing. Salamat sa pagpunta, Chloe. Malaking tulong ka sa proyektong ito. Sagot ni Miguel. Walang kakaiba sa mga salita, ngunit mayroong kakaiba sa paraan nila magtinginan. Isang sulyap na masyadong matagal, isang ngiti na may lihim na kahulugan
na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Naramdaman ni Amor ang isang malamig na kurot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na pilit niyang isinasantabi sa loob ng maraming buwan. Nang tuluyan ng umalis ang huling bisita, ang katahimikan ay tila mas nakakabingi kaysa sa ingay kanina. Ang dating masayang mansyon ay naging isang malawak at malamig na espasyo. Si Miguel ay umupo sa sofa, ipinikit ang mga mata sa pagod, habang si Amor ay nagsimulang magligpit ng mga naiwang baso. "You did a great job tonight, Amor, as always," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang boss na pumupuri sa kanyang empleyado. "Para sa'yo," simpleng sagot ni Amor. Kinuha niya ang suit jacket ni Miguel na basta na lang iniwan sa isang silya. Habang inaayos niya ito para isabit, may nakapa siyang isang maliit at matigas na bagay sa bulsa sa loob. Isang maliit na kahon na nababalot sa pilus. Saglit na tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Isang sorpresa para sa kanya. Marahil ay isang pasasalamat sa lahat ng kanyang sakripisyo. Marahil ay hindi pa tuluyang namamatay ang lahat sa pagitan nila. Dahan-dahan, binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang manipis na silver na kwintas ang kumislap. Maganda ito, simple at elegante. Ngunit hindi ang ganda nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang maliit na pendant na nakasabit dito. Isang letrang C, hindi A para sa Amor, hindi M para kay Miguel, kundi C. Parang biglang nanlamig ang buong paligid. Binitawan niya ang jacket na para siyang napaso. Ang kwintas ay nanatili sa kanyang nanginginig na kamay. C. Para kanino? Chloe? Ang katanungan ay parang lason na gumapang sa kanyang isipan. At doon, sa ibabaw ng lamesita sa tabi ng sofa, nakita niya ang cellphone ni Miguel. Nakalimutan nitong ilock. At sa mismong sandaling iyon, umilaw ang screen. Isang bagong mensahe ang dumating. Hindi na niya kailangan pang buksan. Ang preview sa screen ay sapat na. Mula sa isang numerong hindi pamilyar. "Salamat sa regalo. Love it." See? Nabitiwan ni Amor ang kwintas. Ang mahinang kalansing nito nang bumagsak sa marmol na sahig ay ang tanging tunog na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng kanilang perpektong tahanan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay masakit sa tainga. Ang tanging gumagalaw ay ang dibdib ni Amor. Hirap sa bawat paghinga na tila ba ang hangin ay naging bubog. Nakatayo lang siya roon. Ang mga mata ay nakapako sa screen ng telepono ni Miguel, sa mensaheng paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. "Salamat sa regalo, M. I love it. CC Chloe." Dahan-dahan niyang ipinulot ang kwintas mula sa sahig. Malamig ang metal sa kanyang nanginginig na palad, kasing lamig ng yelong unti-unting bumabalot sa kanyang puso. 10 taon. 10 taon ng kanyang buhay, ng kanyang mga pangarap, ng kanyang pagkatao. Lahat ay isinuko niya para sa lalaking na ngayon ay mahimbing na nakapikit sa sofa, na tila ba walang anumang kasalanang nagawa. Naglakad siya palapit, bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ang emosyon sa loob niya ay masyadong malaki para ilabas sa ganoong paraan. "Miguel," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa paraang nakakatakot. Dahan-dahang iminulat ni Miguel ang kanyang mga mata, bahagyang naistorbo sa kanyang pamamahinga. Ano yon?" Tanong niya. Ang boses ay antok pa. Itinaas ni Amor ang kanyang kamay, ipinakita ang kwintas na nakabukas sa kanyang palad. "Para kanino to?" Napabangon si Miguel. Ang antok sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkabigla nang makita ang alahas. Sinubukan niyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ah, yan, para sa kliyente. Regalo lang, for goodwill." "Kliyente?" ulit ni Amor. Ang boses niya'y walang kabuhay-buhay. "Anong pangalan ng kliyente? Carla? Catherine? Cassandra?"
Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Miguel. Amor, ano bang problema? Gabi na, pagod ako. Tumayo siya, sinusubukang kunin ang kwintas mula sa kamay ni Amor. Ngunit mabilis itong inilayo ng babae. Huwag mo kong hawakan, sabi ni Amor. At sa pagkakataong yon, narinig ni Miguel ang panginginig sa boses ng asawa. Nakita ko ang text, Miguel. Natigilan si Miguel. Ang pagkukunwari ay biglang naglaho sa kanyang mukha. Napalitan ito ng inis, ng depensa. You went through my phone? Wala ka talagang tiwala sa kin, no? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Amor. Tiwala? Paano ako magtitiwala kung nagsisinungaling ka sa harap ko mismo? Huminga ng malalim si Miguel. Isinuklay ang mga daliri sa kanyang buhok, isang kilos na ginagawa niya kapag naiipit. Okay, fine. Oo, mayroon kaming something, okay? Pero hindi yun katulad ng iniisip mo. She's an inspiration sa trabaho. Inspiration? Ang salitang yun ay parang sampal. Habang ako, abala sa pag-aasikaso ng bahay na to, ng anak mo, ng mga party para sa'yo, siya ang inspirasyon mo. At doon na nagsimulang magbago ang lahat. Ang depensa ni Miguel ay naging atake. Tumingin siya kay Amor, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang bagay na nakakababa sa kanya. At anong gusto mong gawin ko, Amor? Magpasalamat sa'yo araw-araw para sa mga bagay na obligasyon mo naman talaga? Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng panunumbat. Ilang taon na tayong ganito. Everything is just the same. Paulit-ulit. Kailangan ko ng bago. Kailangan ko ng something na bubuhay sa kin. At si Chloe yon, halos pabulong na tanong ni Amor, hindi makapaniwala sa naririnig. Oo, at least si Chloe, naiintindihan niya ang mundo ko. Ang pressure, ang sining, hindi siya boring. Sigaw ni Miguel. At ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa puso ni Amor. Sinubukan ni Amor na ipagtanggol ang sarili, ang kanilang pagsasama. Ginusto ko to, Miguel. Pinili kong iwan ang pagsusulat para sa'yo, para sa pamilya natin. Isinakripisyo ko. Walang may nagsabi sa'yong gawin yun. Putol ni Miguel. Ang kanyang muka ay puno ng paghamak. At pagkatapos, binitiwan niya ang mga salitang tuluyang dudurog sa lahat ng natitira kay Amor. Tingnan mo nga ang sarili mo, Amor. You're just a housewife. Ano bang alam mo sa mundo ko? Katahimikan. Ang mga salitang yon ay nanatiling nakalutang sa hangin. Just a housewife. Isang may bahay lang. Hindi kumibo si Amor. Dahan-dahan siyang tumalikod mula kay Miguel at naglakad patungo sa malaking salamin sa kanilang pasilyo. Isang salamin na saksi sa lahat ng kanilang tagumpay at kasinungalingan. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng may mamahaling damit. Perpektong ayos, ngunit may mga matang pagod at walang buhay. Isang estranghera. Ito ba ang babaeng minsan ay nangangarap magsulat ng mga kwentong babago sa mundo? Nasaan na siya? Inilibing ba siya sa ilalim ng mga gawaing bahay, ng mga party na inorganisa niya, ng mga sakripisyong isinantabi na lang? Ang salamin ay hindi nabasag. Ngunit sa loob ni Amor, milyon-milyong piraso ng kanyang pagkatao ang nagkadurog-durog. Ang larawan ng perpektong buhay nila ay gumuho at sa ilalim nito ay ang mapait na katotohanan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Nang muli siyang humarap kay Miguel, wala na ang sakit sa kanyang mga mata. Wala na ang pakiusap. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig. Isang bagay na matigas. Isang bagay na mapanganib. Kalmado siyang naglakad pabalik sa harap ng kanyang naguguluhang asawa. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Hindi ako just a housewife. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Miguel. At sisiguraduhin kong
Pagsisisihan mo ang araw na to. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Bawat hakbang ay may bigat ng isang desisyon. Iniwan niya si Miguel doon, nakatayo sa gitna ng kanilang malamig at pekeng paraiso. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng tunay na takot. Walang tulog si Amor ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng kanilang malaking silid na dati kanlungan ay tila naging selda ng bilangguan. Ang bawat anino ay tila multo ng mga kasinungalingan. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Kinaumagahan, bago pa man magising si Miguel, kumilos na siya. Hindi siya nag-ingay. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at mabilis. Binuksan niya ang dalawang malalaking maleta. Sa isa, inilagay niya ang mga damit niya at ng kanyang 6 na taong gulang na anak, na si Leah. Hindi ang mga designer gown o mamahaling sapatos, kundi ang mga simpleng bestida, pantalon at t-shirt. Ang mga damit ng totoong amor, hindi ng Mrs. De La Cruz. Sa pangalawang maleta, inilagay niya ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mga photo album ni Leah, ang paborito nitong una na oso, at mula sa ilalim ng kama, isang maalikabok na kahon. Sa loob nito, ang kanyang lumang laptop at isang tumpok ng mga notebook. Ang mga sandata niya mula sa nakaraang buhay. Ginising niya si Leah nang may ngiti. Isang nangiting pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. "Baby, gising na. Mayroon tayong bagong adventure." Kinuskos ni Leah ang kanyang mga mata. "Adventure, Mommy? Saan po tayo pupunta?" "Sa isang bagong lugar," sagot ni Amor. Hinahalikan ang noo ng anak. "Isang lugar na para lang sa ating dalawa." Habang bitbit nila ang mga maleta pababa ng hagdan, naabutan nila si Miguel sa kusina. Nagtitimpla ng kape. Ang kanyang mukha ay gusot. Ang kanyang mga matay may bakas ng pagsisisi at pagkalito. "Amor, saan ka pupunta?" tanong niya. Ang boses ay mahina. Hindi lumingon si Amor. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Leah. "Aalis na kami." "Teka lang, mag-usap tayo." Pakiusap ni Miguel, sinusubukang harangan ang kanilang daan. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Amor nang diretso sa mata. Walang galit, walang sakit, tanging isang malamig na pagwawakas. "Tapos na tayong mag-usap, Miguel. Sinabi mo na ang lahat kagabi." Lumabas sila ng pinto. Ang pinto ng mansyon na minsan ay pangarap niya. Ngayon, ito na ang pinto ng hawla na kailangan niyang takasan. Hindi siya lumingon pabalik. Ang taxi na sinasakyan nila ay malayo ang itsura sa mga magagarang kotse ni Miguel. Mula sa bintana, pinanood ni Amor ang unti-unting pagliit ng mga naglalakihang bahay sa Alabang na napapalitan ng masikip at maingay na mga kalsada ng Quezon City. Huminto sila sa harap ng isang lumang 3-story apartment building. Ang pintura ay may luma na at ang ingay ng mga sasakyan mula sa kalye ay diretsong pumapasok sa pandinig. "Mommy, bakit po tayo dito?" tanong ni Leah, ang kanyang mga matay nagpapakita ng pagkalito habang tinitingnan ang bagong paligid. Lumuhod si Amor para maging kapantay ng anak. Hinaplos niya ang buhok nito. "Ito ang bago nating castle, baby. Mas maliit. Pero sa ating dalawa lang to. Tayo ang reyna dito." Ang apartment ay maliit. Isang maliit na sala na nagsisilbing kainan na rin. Isang banyo at isang kwarto. Malayong malayo sa mansyon kung saan may sariling playroom at walk-in closet si Leah. May amoy ng alikabok at luma, ngunit para kay Amor, ito ang amoy ng kalayaan. Habang inaayos niya ang kanilang mga gamit, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Tiningnan niya ang kanyang wallet. Kaunti na lang ang laman. Ang mga credit card ay nakapangalan kay Miguel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, kailangan niyang mag-alala tungkol sa pera, sa bayad sa upa, sa pagkain. Naupo siya sa sahig,
sa gitna ng mga kahon, at doon na siya tuluyang napahagulgol. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Takot sa hinaharap. Takot na baka nagkamali siya. Takot na baka mabigo siya bilang ina. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Leah na yumakap sa kanya. "Mommy, okay lang po. Nandito naman po ako." Ang mga salitang iyon mula sa kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tama si Leah, hindi siya nag-iisa. Kinagabihan, matapos niyang patulugin si Leah sa kanilang nag-iisang kama, binuksan niya ang kahon na dala niya. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop, punasan niya ang alikabok dito. Pagbukas niya, sumalubong sa kanya ang isang blankong screen bago lumabas ang luma niyang wallpaper, isang quote mula sa paborito niyang manunulat. Binuksan niya ang folder na may pangalang mga kwento. Sa loob, nandoon ang mga file ng mga script na sinimulan niya pero hindi tinapos. Mga ideyang puno ng pangarap. Mga karakter na naghihintay na bigyan ng buhay. Tinitigan niya ang mga pamagat at isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Ito siya. Ito ang totoong siya. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact, nilagpasan ang mga pangalan ng mga kaibigan mula sa alta sosyedad. Huminto siya sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Gabriel Aquino, Gabo, ang kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo, ang kanyang kasabay sa pangarap na maging manunulat. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. "Hello? Gabo?" Halos pabulong na, sabi ni Amor. Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos ay isang boses na puno ng pag-aalinlangan at gulat. "Amor? Amor Reyes? Ikaw ba yan?" Narinig ni Amor ang pagbabago sa tono nito, mula sa simpleng pagtatanong patungo sa pagkilala at pagkatapos ay sa pag-aalala. Parang biglang bumigay ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso buong araw. Ang kanyang boses ay nabasag ng tuluyan. "Gabo, ako nga." "Teka, anong nangyari? Umiiyak ka ba?" Sunod-sunod na tanong ni Gabo. Ang boses niya ay puno na ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba? Nasaan ka? Puntahan kita." Ang simple at direktang pag-aalala nito, isang bagay na hindi niya narinig mula kay Miguel sa loob ng maraming taon, ang lalong nagpaiyak sa kanya. Humahagulgol siya sa telepono, hindi na makapagsalita. Sa kabilang linya, hindi nagsalita si Gabo. Hinayaan lang niya si Amor na ilabas ang lahat. Hinintay niya itong kumalma. Ang kanyang katahimikan ay isang uri ng yakap na abot kamay sa pamamagitan ng telepono. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, nagtanong siyang muli. Mas mahinahon na ngayon. "Amor, nasaan ka? Ligtas ba kayo ni Leah?" Huminga ng malalim si Amor. Pinipilit na buuin ang kanyang sarili. "Iniwan ko si Miguel," sabi niya, at ang pagsasabi nito ng malakas ay tila ginawang mas totoo ang lahat. "Kinuha ko si Leah. Nandito kami ngayon sa isang apartment sa Quezon City." Hindi nagtanong si Gabo kung bakit. Hindi niya kinuwestiyon ang desisyon ni Amor. Isang salita lang ang kanyang sinabi, puno ng pag-unawa. "Okay." At pagkatapos, "Kumain na ba kayo?" Ang tanong na yon, na napakasimple at napakapraktikal, ang muling nagpatulo sa luha ni Amor. Tumango siya kahit hindi siya nakikita ni Gabo. "Oo." "Okay. Good," sabi ni Gabo. "Amor, anong kailangan mo? Pera? Kausap? Sabihin mo lang." Umiling si Amor. "Hindi. Hindi iyon, Gabo. Tumawag ako dahil..." Huminto siya, naghahanap ng lakas ng loob. Gusto kong magsulat ulit." Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Naisip ni Amor na baka pinagtatawanan siya nito. Baka iniisip nitong nababaliw na siya. Isang may bahay na 10 taong hindi nagsulat, biglang gustong bumalik?
Ngunit ang boses ni Gabo, nang muli itong magsalita, ay hindi mapanghusga. Puno ito ng sigla, ng init, ng pananabik, na para bang 10 taon siyang naghihintay na marinig ang mga salitang yon. Alam mo bang kanina lang, bago ka tumawag, tinitingnan ko yung luma nating script na ginawa sa college, yung comedy tungkol sa aswang na takot sa dilim? Tumawa ito ng bahagya. Sabi ko sa sarili ko, sayang yung talento ni Amor. Sayang yung utak mo. Naramdaman ni Amor ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Seryoso ka ba, Amor? Gusto mo nang bumalik? Tanong ni Gabo. Oo, sagot ni Amor. Mas matatag na ngayon. Wala akong pera, Gabo. Wala akong trabaho. Ito lang ang alam kong gawin. Ito lang ang ako. Kung ganon, sabi ni Gabo, at naririnig ni Amor ang nangiti sa kanyang boses. Mukhang nakikinig ang tadhana sa iyo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Mayroong malaking script writing contest ang VTV Network. Bukas na bukas ang submission. Ang premyo? Isang full production contract at isang writing deal para sa susunod nilang primetime series. Natahimik si Amor. Isang malaking network, isang primetime series, tila isang pangarap na napakalayo at imposibleng abutin. Hindi ko kaya yon, Gabo. 10 taon na kong wala sa laro. Kaya mo, mabilis na sagot ni Gabo. Ang kanyang boses ay puno ng paniniwala. Amor, yung mga kwento mo dati, buhay na buhay. Ngayon, mas marami ka ng kwento. Mas marami kang huhugutin. Hindi nawawala ang talento. Natutulog lang. At oras na para gisingin yan. Nakatitig lang si Amor sa blankong screen ng kanyang laptop. Ang mga salita ni Gabo ay umuugong sa kanyang tainga. Ito na yun, Amor, sabi ni Gabo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng panghihikayat. This is your comeback. Ang mga salita ni Gabo ay naging gasolina sa halos patay ng makina ng pag-asa ni Amor. Sa mga sumunod na araw at gabi, ang naging kanlungan niya ay ang malamlam na ilaw mula sa screen ng kanyang laptop. Ang tunog ng pagtipa sa keyboard ang naging musika sa kanilang maliit na apartment habang mahimbing na natutulog si Leah sa nag-iisang kwarto. Ngunit ang pagsusulat ay hindi kasing dali ng kanyang inaasahan. Ang kumpiyansa na minsan niyang taglay ay napalitan ng pag-aalinlangan. Tinititigan niya ang kumukurap-kurap na cursor sa blankong pahina na tila ba nangaasar ito sa kanya. Magsisimula siyang magsulat ng isang pangungusap, ngunit buburahin din kaagad. Masyadong simple, masyadong luma, walang buhay. Ano bang alam mo sa mundo ko? Ang boses ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lason na pumapatay sa bawat usbong ng ideya. Baka tama siya. Baka 10 taon na siyang napag-iwanan. Baka wala na talaga siyang maikukwento. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, nararamdaman ang bigat ng pagkadismaya. Isang hapon, habang siya'y nakatitig na naman sa kawalan, may kumatok sa pinto. Si Gabo, may dalang 2 box ng pizza at isang ngiting hindi nabawasan ng panahon. Mukhang kailangan ng reyna ng castle niya ng pagkain, sabi nito. Itinaas ang mga box. Napangiti si Amor sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Gabo, hindi mo kailangang gawin to. Kailangan, sabi nito habang pumapasok at inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa. Hindi ka pwedeng magsulat ng walang laman ng tiyan. At saka, miss na kita. Habang kumakain sila, ikinuwento ni Amor ang kanyang paghihirap. Ang tungkol sa mga ideyang hindi mabuo, sa mga salitang ayaw lumabas. Normal yan, Amor, sabi ni Gabo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Nananabik ka lang, parang makinang matagal hindi ginamit. Kailangan lang painitin. Huwag mong pilitin. Mag-research ka muna. Manood ka ng mga bagong pelikula.
Alamin mo kung ano ang uso ngayon. Baka doon ka makakuha ng inspirasyon. May punto si Gabo. Matapos niyang umalis at matapos mapatulog si Leah, muling humarap si Amor sa kanyang laptop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya binuksan ang kanyang blankong script. Binuksan niya ang isang web browser. Nag-type siya sa search bar, Top Grossing Filipino Films of the Last Decade. Isa-isang lumabas ang mga pamagat. At sa pinakatuktok ng listahan, ang larawan ng isang pelikula na hindi niya kailanman pinanood, ngunit alam na alam niya ang bawat detalye. Hiwaga ng mga tala. Ang pelikulang nagbigay kay Miguel ng kanyang unang Direktor ng Taon Award. Ang pelikulang nagpasok sa kanila sa mundo ng alabang. Nag-aalangan siyang i-click ang link, ngunit kailangan niya. Bahagi ito ng proseso. Pinindot niya ang link patungo sa isang video clip. Isang lumang interview ni Miguel sa isang sikat na talk show. Kuha ilang linggo matapos ang premiere ng pelikula. Sa screen, nakita niya ang isang mas batang Miguel, ang mga matay nagniningning sa tagumpay. Direk Miguel, tanong ng host. It's a masterpiece. Saan nanggaling ang napakagandang konsepto ng hiwaga ng mga tala? Ngumiti si Miguel. Ang ngiting minsan ay minahal ni Amor. You know, it came to me like a lightning bolt, sabi niya. I was having coffee with my wife one rainy afternoon, years ago. Tumingin lang ako sa kanya and I asked her, what if ang mga tala ay hindi lang basta ilaw sa langit? What if they are memories of our lost loved ones trying to send us a message? At doon nagsimula ang lahat. Nabitawan ni Amor ang hawak niyang tasa. Ang kape ay tumapon sa sahig, ngunit hindi niya ito ininda. Isang maulang hapon. Kape. Ang mga tala bilang alaala. Naalala niya ang araw na yon. Hindi sila nasa isang coffee shop. Nasa luma nilang apartment pa sila noon, sa Maynila. Bago pa ang lahat ng yaman at kasikatan. Siya ang nagsabi ng mga salitang iyon. Siya, habang nakatingin sa labas ng bintana, nangangarap. Iyon ang konsepto ng kanyang dream project. Ang kwentong ibinulong niya sa lalaking pinakamamahal niya sa pag-aakalang ligtas ang kanyang mga pangarap dito. Hindi, pabulong niyang sabi sa sarili. Hindi maaari. Nanginginig ang mga kamay, tumayo siya. Naghalungkat siya sa mga kahon na hindi pa niya naayos. Hinanap niya ang isang partikular na kahon. Ang kahon mula sa ilalim ng kanilang kama sa alabang. Sa ilalim ng mga lumang damit at litrato, nandoon ito. Isang kulay asul at kupas ng notebook mula pa noong kolehiyo. Ang kanyang idea book. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina, ang papel ay naninilaw na sa katagalan. At sa isang pahina na may petsang 10 taon na ang nakalipas, nakasulat sa sarili niyang sulat kamay. Pamagat. Ang mga talang hindi nagsasalita. Konsepto. Paano kung ang mga bituin ay mga kaluluwa ng mga namayapa? Bawat kislap ay isang mensahe. Isang batang babae na nawalan ng ina ang natutong basahin ang mga bituin para mahanap ang kasagutan sa pagkamatay nito. Nanlalaki ang mga mata, binalikan niya ang browser sa kanyang laptop, nag-type siya, hiwaga ng mga tala synopsis. Ang lumabas na resulta ay parang suntok sa kanyang sikmura. Synopsis. Ang hiwaga ng mga tala ay kwento ng isang batang lalaki na, matapos maulila sa kanyang ama, ay natuklasan ang abilidad na makipag-usap sa mga bituin na pinaniniwalaan niyang mga mensahe mula sa kabilang buhay. Parehong-pareho. Ang kaluluwa, ang mensahe, ang konsepto. Pinalitan lang ang ina ng ama, ang babae ng lalaki. Ngunit ang puso ng kwento, ang kaluluwa nito, ay sa kanya. Ikinumpara niya ang nakasulat sa kanyang notebook at ang nasa screen. Paulit-ulit. Walang duda. Hindi lang ang puso niya ang ninakaw ni Miguel. Hindi lang ang kanyang kinabukasan. Ninakaw din nito ang kanyang kaluluwa. Napatitig siya sa kawalan. Ang apartment ay biglang naging napakalamig. Isang salita lang ang kumawala sa kanyang mga labi.
Isang bulong na puno ng sakit, galit, at isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Magnanakaw. Ang salitang magnanakaw ay nanatili sa hangin, mabigat at puno ng lason. Sa isang iglap, ang sakit na nararamdaman ni Amor ay nag-apoy at naging purong galit. Isang galit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang galit na 10 taon niyang kinimkim at ibinaon sa ilalim ng pagiging isang perpektong asawa. Sa isang marahas na kilos, ibinato niya ang lumang notebook sa pader. Ang tunog ng pagtama nito ay isang malutong na hiyaw sa katahimikan ng gabi. Ang mga pahina ay nagkalat sa sahig, mga piraso ng kanyang ninakaw na kaluluwa. Hindi na siya umiyak. Tapos na ang panahon ng luha. Dobleng pagtataksil. Hindi lang siya niloko sa kama nila, kundi ninakawan pa sa mismong isipan niya. Ang bawat papuri na natanggap ni Miguel, bawat tropeo na itinaas nito, bawat pagbati mula sa mga tao. Lahat ng yon ay dapat para sa kanya. Ang buong buhay nila, ang mansyon sa Alabang, ang mamahaling edukasyon ni Leah, ang respeto ng lipunan, ay itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Isang pundasyon na siya mismo ang lumikha. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Kailangan niyang mag-isip. Ang galit lang ay hindi sapat. Kailangan niya ng plano. Ang isip niya ay bumalik kay Chloe. Kung ang kwento ay ninakaw 10 taon na ang nakalipas, paano nalaman ng isang batang assistant ang tungkol dito? Posible bang nagkataon lang ang lahat? Na si Chloe ay isang simpleng babae na naakit sa isang makapangyarihang lalaki. Walang kamalay-malay sa orihinal na kasalanan nito. Ngunit ang instinct ni Amor, ang instinct ng isang manunulat na bihasang maghabi ng mga karakter at motibo ay nagsasabing hindi. May mali. Ang mga piraso ay hindi nagtutugma. Masyadong malinis, masyadong perpekto. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tinawagan ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan niya. Gabo, sabi niya pagkasagot nito, ang kanyang boses ay matigas na at walang bakas ng luha. May kailangan akong malaman. Ilang sandali lang ay nasa apartment na si Gabo. Ipinakita sa kanya ni Amor ang notebook, ang synopsis sa internet, ang interview ni Miguel. Nakita ni Gabo ang apoy sa mga mata ng kaibigan, isang apoy na matagal na niyang hindi nakikita. Walang pag-aalinlangan sa mukha ni Gabo. Tiningnan niya ang mga ebidensya at tumango. Ang kanyang panga ay nagtagis sa galit para sa kaibigan. Walang hiya siya. Mahinang sabi nito. Walang hiya siya, Amor. Hindi lang siya, sabi ni Amor. Ang kanyang tingin ay matalim. May isa pa. Si Chloe Santos. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Hindi lang kung sino siya ngayon. Kailangan kong malaman kung sino siya noon. Doon nagsimula ang kanilang investigasyon. Si Gabo, na may malawak na koneksyon sa industriya, ang gumawa ng mga tawag. Si Amor, gamit ang kanyang husay sa research, ang naghalungkat sa bawat sulok ng internet. Ang kanilang maliit na apartment ay naging isang war room. Ang mesa sa kainan ay napuno ng mga tasa ng kape, mga papel na may mga pangalan at petsa. At ang screen ng laptop ay nagpapakita ng mga social media profile at lumang mga article. Ang unang piraso ng palaisipan ay dumating makalipas ang 2 araw. Isang tawag mula sa isang dating kasamahan ni Gabo sa VTV network. Gabo, yung tinatanong mo, sabi ng boses sa kabilang linya. Chloe Santos. Pamilyar. Tiningnan ko sa lumang employee records. Hindi siya naging writer o production assistant dito dati. Intern. College intern siya dito. Mga 10 taon na ang nakalipas. Napatigil sa paghinga si Amor. Saan? Saang production siya na-assign? Tanong ni Gabo. Habang nakatingin kay Amor, alam na ang posibleng sagot. Nagkaroon ng tunog ng pag-click ng keyboard sa kabilang linya.
Heto. Na-assign siya sa pre-production team ng isang pelikula noon. Hiwaga ng mga tala. Isang malamig na agos ang gumapang sa gulugod ni Amor. Isang intern. Sa eksaktong panahon, sa eksaktong produksyon, hindi ito nagkataon. Ano ang access ng isang intern sa mga script? Tanong ni Amor kay Gabo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pananabik sa katotohanan. Lahat, sagot ni Gabo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sila ang utusan. Sila ang taga-photocopy. Sila ang taga-archive. Kung may isang taong nakakita ng lahat ng version ng script mula sa umpisa hanggang sa huli, yun ay ang mga intern. Ang teorya ni Amor ay unti-unting nabubuo. Isang batang intern na puno ng ambisyon. Nakita niya ang isang magandang konsepto sa isang maagang draft, isang konseptong marahil ay hindi pa gaanong napapansin. Nakita niya ang isang batang direktor, si Miguel, na handang gawin ang lahat para sumikat. Ano ang posibleng nangyari? Gabi na nang dumating ang huling pako sa kabaong. Isang email mula kay Gabo. Ang subject, tingnan mo to. Nanginginig ang kamay ni Amor nang buksan niya ang attachment. Isa itong lumang litrato, medyo malabo, na tila kinuha mula sa isang behind-the-scenes documentary. Ang litrato ay kuha sa loob ng isang conference room. Nakaupo sa gitna si Miguel, mas bata pa, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga manunulat. Ngunit hindi si Miguel ang tinitingnan ni Amor. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang sulok ng kwarto. Sa likuran, malapit sa isang estante na puno ng mga folder, nakatayo ang isang batang babae. Mas bata, walang gaanong makeup, pero walang dudang siya iyon. Si Chloe Santos. Hindi siya nagtitimpla ng kape, hindi siya nag-aayos ng papel. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang mga braso ay magkasalikop, ang kanyang mga mata ay matamlay na nakamasid sa lahat ng nangyayari, parang isang ahas na nag-aaral sa kanyang bibiktimahin. At sa ibabaw ng mesa sa harap ni Miguel, may isang tumpok ng papel, isang draft ng script. Malabo ang sulat, ngunit sa tulong ng pag-zoom in, nabasa ni Amor ang pamagat na nakasulat sa marker. Ang mga talang hindi nagsasalita. Reverend 2. Ang orihinal niyang pamagat. Ang telepono ni Amor ay nahulog mula sa kanyang kamay. Napasandal siya sa pader, hirap huminga. Hindi lang alam ni Chloe, hindi lang siya isang simpleng intern na nakasaksi ng isang krimen. Ang paraan ng kanyang pagmamasid, ang kanyang presensya sa kwartong yon, ang kanyang pagbabalik sa buhay ni Miguel 10 taon pagkatapos. Ito ay isang plano, isang mahabang plano, at si Amor ay nasa gitna nito mula pa sa simula. Isang malamig at nakakakilabot na katotohanan ang bumalot sa kanya. Hindi lang siya kabit, hindi lang siya oportunista. Alam niya, matagal na niyang alam. Habang si Amor ay nalulunod sa katotohanan, sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, si Chloe Santos naman ay nakatayo sa gitna ng kanyang sariling kaharian, isang modernong condominium unit sa Bonifacio Global City na may tanawin ng mga kumikinang nagusali ng Maynila. Ang hangin sa loob ay amoy green tea at mamahaling pabango. Ang lahat ay nasa ayos, malinis at walang bahid ng anumang gulo. Katulad ng kanyang mga plano. Sa isang buong pader ng kanyang study, mayroong isang malaking corkboard. Hindi ito puno ng mga litrato ng pamilya o masasayang alaala. Sa halip, ito ay isang mapa ng kanyang ambisyon. May litrato ni Miguel de la Cruz sa gitna na napapalibutan ng mga article tungkol sa mga tagumpay nito. Sa tabi nito, may mga litrato ng mga executive ng VTV Network. May mga sinulid na pula na nagkokonekta sa mga tao, mga proyekto, at mga petsa. Ito ay isang obra ng isang general na nagpaplano ng kanyang giyera. Kinuha niya ang isang baso ng puting alak at naupo sa kanyang leather na silya. Ang kanyang mga mata ay kalmadong sinusuri ang bawat detalye sa board. Para sa kanya, hindi ito mga tao,
Sila ay mga piyesa sa isang laro ng chess at siya ang reyna, handang isakripisyo ang lahat para manalo. Tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, lumabas ang pangalan, Direk Miguel. Agad na nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang malamig na kalkulasyon ay napalitan ng isang malambot at nag-aalalang ekspresyon. Huminga siya ng malalim bago sagutin, binabago ang kanyang boses para maging mas mahina at maramdamin. Migs, sabi niya, na para bang nagising mula sa isang masamang panaginip. Kumusta ka na? Hindi ka na tumawag. Nag-aalala ako sa'yo. Chloe, pasensya na. Magulo ang lahat. Sagot ni Miguel sa kabilang linya. Ang boses ay pagod at puno ng pagkakasala. Naiintindihan ko. Malambing na sabi ni Chloe. Kasalanan ko to. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari to. Naawa ako kay Amor Migs. Siguro dapat lumayo na lang muna ako. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkukunwari. Bawat isa ay dinisenyo para mas lalong iparamdam kay Miguel na siya ang biktima, na si Miguel ang kanyang tanging tagapagtanggol. Huwag! Huwag, Chloe! Mabilis na sagot ni Miguel, eksakto sa inaasahan na niya. Ikaw ang kailangan ko ngayon. Hindi mo to kasalanan. Ako ang may problema. Tanga, sabi ni Chloe sa kanyang isipan habang pinipigilan ng isang nangisi. Napakadaling basahin. Pero ang pamilya mo, wala na Chloe, wala na. Umalis na siya. Dinala niya si Leah. Sabi ni Miguel, ang sakit sa boses nito ay musika sa pandinig ni Chloe. Oh, Migs, I'm so sorry. Sabi niya, ang kanyang boses ay tila nagpipigil ng hikbi. Kung may magagawa lang ako. Just stay with me, Chloe. Huwag mong kong iiwan. Ikaw lang ang nakakaintindi sa kin. Hinding-hindi kita iiwan, bulong ni Chloe. Lagi lang akong nandito para sa'yo. Pagkatapos ng ilang pangako at matatamis na salita, ibinabana niya ang tawag. Sa isang iglap, ang malungkot at maawaing maskara ay naglaho. Ang kanyang mukha ay bumalik sa dati. Malamig, walang emosyon at mapanuri. Tumingin siyang muli sa litrato ni Miguel sa kanyang board. Tanga, ulit niya. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niya ito ng malakas. Isang salitang puno ng paghamak. 10 taon. 10 taon niyang hinintay ang tamang pagkakataon. Naalala niya ang sarili bilang isang batang intern, gutom at puno ng pangarap. Naalala niya ang araw na inutusan siyang mag-archive ng mga lumang draft sa isang maalikabok na bodega. At doon, nakita niya ito. Ang mga talang hindi nagsasalita ni Amor Reyes. Isang magaspang na konsepto, ngunit sa ilalim ng mga simpleng salita, nakita niya ang kislap ng isang henyo, isang kwentong may puso. At alam niyang ang isang batang direktor na desperadong sumikat, tulad ni Miguel, ay hindi ito palalampasin. Hindi niya ito isinumbong. Bakit niya gagawin? Nakita niya ang isang mas magandang oportunidad, isang investment, isang sikretong itatago niya, palalakihin at aanihin sa tamang panahon. Kaya hinayaan niyang nakawin ni Miguel ang kwento. Hinayaan niyang itayo ni Miguel ang kanyang imperyo gamit ang ninakaw na pundasyon. At ngayon, malapit nang dumating ang araw ng paniningil. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Ngunit ibang numero na ang kanyang tinipa. Hello, Mr. Tan? Sabi niya. Ang kanyang boses ngayon ay professional at puno ng kumpiyansa. Chloe Santos here. Miss Santos, napatawag ka? Sagot ng boses ng isang kilalang producer, ang pinakamalaking karibal ni Miguel. Mayroon lang akong gustong iparating, sabi ni Chloe. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanyang bintana, pinagmamasdan ang syudad sa ibaba. Narinig ko ang tungkol sa bago ninyong proyekto. Malaki, at mukhang naghahanap kayo ng bagong direktor na may sariwang pananaw. At sa tingin mo ikaw ang direktor na yun?
May pagdududang tanong ni Mr. Tarzan. Ngumiti si Chloe. Hindi lang ako. May dala akong alas. Mayroon akong impormasyon na maaaring makapagpabago sa takbo ng industriya. Isang kwento na sisira sa pinakamalaking pangalan sa VTV network ngayon. Narinig niya ang biglang pag-interes sa boses ni Mr. Tan. Go on? Hindi pa ngayon, sabi ni Chloe. Pero malapit na. Tatawagan kita ulit. Ibinaba niya ang tawag. Pakiramdam niya'y nasa tuktok siya ng mundo. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Si Miguel ay nasa kanyang palad. Si Mr. Tan ay nakagat na ang pain. Isang maliit na tulak na lang at guguho na ang lahat para kay Miguel at sasaluhin niya ang lahat ng piraso. Habang nagbubukas siya ng email para tingnan ang kanyang schedule, isang notification mula sa isang entertainment news blog ang lumabas sa kanyang screen. VTV Network naglunsad ng taunang scriptwriting contest para sa mga bagong manunulat. Hindi niya ito pinansin sana, ngunit ang isang pangalan sa listahan ng mga kalahok na nag-submit online ay nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pangalan na matagal na niyang hindi nakikita sa anumang may kinalaman sa pagsusulat. Amor Reyes. Natigilan si Chloe. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi mabasa. Inakala niyang tapos na ang kwento ng babaeng yon. Inakala niyang matagal na itong inilibing sa ilalim ng pagiging isang may bahay. Ngunit hindi pala. Isang mabagal at mapanganib na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito pagkainis. Ito ay amusement. Isang bagong balakid. Isang langgam na sinusubukang umakyat sa bundok na pag-aari na niya. Let's see you try has been. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang pangalan sa screen. Oras na para tapusin ang kwento mo. Ang pagkakatuklas sa dobleng pagtataksil ay hindi nagpabagsak kay Amor. Sa halip ito ang nagsilbing mitsa. Ang sakit at galit na halos dumurog sa kanya ay ibinuhos niya sa bawat salita. Bawat pangungusap, bawat eksena ng script na kanyang isinusulat para sa contest. Ang blankong pahina na dati kinatatakutan niya ay naging kanyang kakampi. Ang mga karakter ay nagsimulang magsalita sa kanyang isipan, ang kanilang mga boses ay malinaw at totoo. Ang kwento ay dumaloy mula sa kanyang mga daliri na para bang isang ilog na matagal nang napigilan at ngayon ay humahanap ng labasan. Hindi na ito isang simpleng kwento. Ito ay isang pag-amin, isang paghihimagsik. Isinulat niya ang tungkol kay Ana, isang pintor na isinuko ang kanyang brush para maging anino ng kanyang asawang arkitekto, si Rafael. Isinulat niya kung paano unti-unting namatay ang kulay sa mundo ni Ana hanggang sa isang araw ay natuklasan niyang ang pinakasikat na gusaling idinisenyo ni Rafael ay hindi nito orihinal na ideya, kundi isang blueprint na iginuhit ni Ana sa isang lumang sketchpad, isang pangarap na ibinahagi niya sa ilalim ng buwan. Bawat sakit na naramdaman niya, bawat luhang pumatak, bawat bulong ng pagtataksil, isinalin niya sa buhay ni Ana. Ang pagsusulat ay naging kanyang terapiya, ang kanyang paraan upang mabuo muli ang sarili. Sa mga bihirang sandali ng pahinga, nariyan si Gabo. Nagdadala ng pagkain, kinakamusta si Lia at binabasa ang mga pahinang natatapos ni Amor. Amor, ito na, sabi ni Gabo isang gabi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang binabasa ang huling eksena ng unang yugto. Ito ang pinakamahusay na isinulat mo. Mas matapang, mas totoo. Ngunit habang ang mundo ni Amor ay unti-unting nagkakakulay muli, ang mundo naman ni Miguel ay nagsisimulang gumuho. Ang pag-alis ni Amor at Lia ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang perpektong buhay. Ang mansyon ay naging malamig at walang buhay. Ang katahimikan ay nakakabingi. At si Chloe, na dati inspirasyon, ay tila mas abala sa sarili nitong mga lakad. Isang gabi, habang nagiinuman sila sa isang bar,
Sinabi ni Chloe sa paraang tila nag-aalala. Migs, narinig ko. Sumali daw si Amor sa scriptwriting contest ng VTV. Natawa si Miguel, isang tawang mapait. Si Amor? Magsusulat? Pagkatapos ng 10 taon? Ano ang isusulat niya? Kung paano magluto ng adobo? Sumimangot si Chloe. Huwag mong sabihin yan. May talento si Amor dati. At mapanganib yon. Mapanganib? Isipin mo, sabi ni Chloe, hinawakan ang kamay ni Miguel. Kagagaling lang niya sa isang traumatic na karanasan. Paano kung isulat niya ang tungkol sa atin? Paano kung gumawa siya ng kwentong maglalagay sa'yo sa masamang ilaw? Masisira ang imahe mo, Migs. Ang career na pinaghirapan mo. Ang mga salita ni Chloe ay parang mga buto na itinanim sa matabang lupa ng takot at ego ni Miguel. Ang ideya na si Amor, ang just a housewife, ay may kapangyarihang sirain siya ay hindi katanggap-tanggap. Kinabukasan, gumawa ng tawag si Miguel. Isang tawag sa isang kaibigan na mataas ang posisyon sa VTV network, isa sa mga organizer ng contest. Hindi niya direktang sinabing tanggalin si Amor. Mas tuso ang kanyang ginawa. Pare, kamusta na? Sabi niya sa telepono. Oo, medyo magulo kami ni Amor ngayon. Alam mo na, midlife crisis yata. Medyo hindi stable ang pag-iisip. Kaya nga nag-aalala ako. Sumali daw sa contest ninyo. Baka kung ano-anong isulat, baka makasira lang sa reputasyon ng network. At ang lason ay nagsimulang kumalat. Makalipas ang ilang araw, habang abalang-abala si Amor sa pagre-rebisa ng kanyang script, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Hello, is this Miss Amor Reyes? Tanong ng isang babae. Yes, speaking. I'm from the screening committee of the VTV scriptwriting contest, sabi ng babae. Ang boses ay formal at malamig. May ilang katanungan lang po kami tungkol sa inyong entry. Maari po bang malaman kung ang kwento ninyo ay hango sa totoong buhay? Natigilan si Amor. Bakit ninyo na itatanong? Standard procedure lang po. Kailangan naming tiyakin ang authenticity at iwasan ang anumang posibleng legal issues sa hinaharap. Sagot ng babae, ang mga salita ay tila scripted. May mga nakarating po kasing alingas-ngas na baka ang inyong kwento ay ginagamit para sa personal na paghihiganti. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amor. Alam niya kung kanino galing ang mga salitang iyon. Ang kamay ni Miguel ay mahaba at ang impluwensya nito ay nakakalason. Ngunit bago pa siya makabawi, isa pang dagok ang dumating. Tumawag si Miguel. Amor, sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Narinig ko ang tungkol sa contest. Itigil mo na yan. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung anong gagawin ko. Matigas na sagot ni Amor. May karapatan ako bilang ama ng anak ko. Tumaas ang boses ni Miguel. Inilalagay mo sa kahihiyan ang pamilya natin. Kung hindi ka titigil, idadamay ko ang custody ni Lia dito. Sasabihin ko sa korte na wala ka sa tamang pag-iisip para alagaan siya. Ikaw ang pipili. Pagkababa ng telepono, napasandal si Amor sa kanyang upuan, nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang anak. Gagamitin nito ang sarili nilang anak laban sa kanya. Tumingin siya sa kanyang laptop. Malapit na ang deadline. Ilang pahina na lang at tapos na. Kailangan niyang tapusin ito. Ito ang kanyang tanging sandata. Binuhos niya ang lahat ng natitirang lakas sa pagsusulat. Nagpuyat siya. Nilabanan ang pagod at ang mga demonyo sa kanyang isipan. At sa wakas, isang madaling araw, natapos niya ang huling salita. Wakas. Nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Isa-save na niya ang final draft. Handa nang i-email kay Gabo para sa huling pagbasa. Pero nang i-click niya ang save, isang kakaibang error message ang lumabas sa screen.
Pagkatapos, biglang nag-flicker ang display. Naghang ito ng ilang segundo at pagkatapos, naging itim ang lahat. Sinubukan niyang i-restart ang laptop, ngunit wala. Itim lang. Isang blankong screen, isang digital na libingan kung saan nakahimlay ang kanyang pag-asa, ang kanyang kwento, ang kanyang nag-iisang armas. Napatingin siya sa itim na screen, sa refleksyon ng kanyang pagod at gulat na mukha. Nawala. Lahat ng kanyang pinaghirapan, biglang naging abo. Ang itim na screen ng laptop ay parang isang bukas na libingan. Nakatitig lang si Amor dito, ang kanyang isip ay ayaw tanggapin ang katotohanan. Hindi, hindi pwedeng mangyari ito. Paulit-ulit niyang sinubukang i-restart ang laptop, tinatanggal ang baterya, isinasaksak muli ang charger na para bang ang desperasyon niya ay may kapangyarihang bumuhay sa patay na makina. Ngunit wala. Nanatili itong walang buhay. Ang katahimikan sa madaling araw ay binasag lamang ng kanyang nanginginig at mabilis na paghinga. Kinabukasan, dinala niya kaagad ang laptop sa pinakamalapit na computer repair shop. Bawat minuto ng paghihintay habang tinitingnan ng technician ang unit ay parang isang oras ng pagpapahirap. "Ano kuya? Kaya pa ba?" tanong ni Amor. Ang boses ay halos hindi marinig. Umiling ang technician, ang muka ay puno ng pagkadismaya. "Sorry po ma'am, na-corrupt po yung hard drive. Mukhang tinamaan ng isang matinding klase ng virus. Sinubukan ko na po lahat pero wala na po, wala na. Hindi na marirecover ang mga file." Ang mga salitang hindi na marirecover ay tumagos sa puso ni Amor na parang mga pako. Ang kanyang script, ang daan-daang oras ng puyat, ng luha, ng galit, ng pag-asa, lahat ay naging digital na alikabok. Nanghihinang lumabas si Amor sa shop, bit-bit ang walang silbing laptop. Ang sikat ng araw ay tila nang iinsulto sa kadilimang bumabalot sa kanyang kalooban. Pagdating niya sa apartment, isa pang dagok ang sumalubong sa kanya. Isang sobre na isinuksok sa ilalim ng pinto. Opisyal ito, may selyo ng korte. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Isang petisyon mula kay Miguel. Isang petisyon para sa sole custody ni Leah. Binasa niya ang mga nakasulat. Ang bawat salita ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nakasaad doon na siya ay emotionally and mentally unstable. Matapos ang kanilang paghihiwalay, na siya ay obsessed with revenge, na pinapatunayan daw ng kanyang pagsali sa scriptwriting contest, na hindi na siya isang fit parent para palakihin ang kanilang anak. Bumagsak si Amor sa sahig. Ang papel ay nayupi sa kanyang mga kamay. Ito na yon. Ang banta ni Miguel ay hindi lang pala pananakot. Totoo ito. Ginamit niya ang bawat galaw ni Amor laban sa kanya. Pinatay nito ang kanyang kwento at ngayon, kinukuha nito ang kanyang anak. Tinawagan niya si Gabo. Ang kanyang boses ay puno ng purong desperasyon. "Gabo, wala na. Wala na lahat." Dumating si Gabo na nagmamadali. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakita niya si Amor, nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod, ang mga matay blangko. Sa tabi niya ay ang sulat mula sa korte at ang patay na laptop. "Amor, anong nangyari?" "Nawala, Gabo. Nawala yung script," sabi niya. Ang boses ay basag. At si Leah, kukunin niya si Leah. Sinubukang lumapit ni Gabo. Sinubukang magbigay ng kaunting aliw. Hindi niya magagawa yan. Lalaban tayo, Amor. Kukuha tayo ng abogado. At yung script, kaya mo yang isulat ulit. Nandyan lang yan sa isip mo. Ngunit ang mga salita ni Gabo ay hindi na tumatagos kay Amor. Napuno na siya. Ang lakas na ipinon niya sa loob ng mga nakaraang linggo ay tuluyan ng naubos. "Hindi mo naintindihan." Sigaw niya, itinutulak palayo si Gabo. "Wala na. Tapos na. Paano ako lalaban? Pera? Wala ako na noon. Impluwensya? Nasa kanya lahat. At yung kwento?
Paano ko isusulat ulit yun kung pati ang kaluluwa ko pagod na pagod na? Huwag kang sumuko, Amor. Please. Pakiusap ni Gabo. Umalis ka na, Gabo. Sabi ni Amor. Tumalikod ito. Umalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Wala na ring saysay ang lahat ng ito. Masakit man para kay Gabo, umalis siya. Nag-iwan ng isang pangako na babalik siya. Naiwan si Amor sa katahimikan ng kanyang apartment sa gitna ng mga guho ng kanyang mga pangarap. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamalaking talunan sa buong mundo. Isang bigong manunulat. At ngayon, isang bigong ina. Baka nga tama si Miguel. Baka isa lang siyang housewife na walang alam sa mundo. Baka isang malaking pagkakamali ang pag-alis niya sa mansyon. Pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang anak. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Leah, ang kanyang munting anghel na walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa paligid nito. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama at niyakap ang kanyang anak. Iniiwasang magising ito. At doon, sa dilim ng kwarto, tahimik siyang umiyak. Hindi isang yak ng galit, kundi isang yak ng tuluyang pagsuko. Isang yak ng isang taong nawala na ng lahat. Isang yak na nagsasabing, tama na, suko na ako. Naramdaman niya ang paggalaw ni Leah. Nagising ito sa kanyang tabi. Kinusot nito ang mga mata at tiningnan ng kanyang ina. Nakita nito ang mga luha. Mommy? Tawag ni Leah, ang boses ay antok pa. Hindi sumagot si Amor, lalo lang niyang hinigpitan ng yakap. Don't cry, Mommy. Bulong ni Leah. Ang kanyang maliliit na kamay ay sumubok na punasan ang mga luha sa pisngi ni Amor. Ang pagdampi ng mga daliri ng kanyang anak ay parang kuryenteng gumising sa manhid niyang pakiramdam. Tumingin si Amor sa mga mata ng kanyang anak, mga matang puno ng inosenteng pag-aalala at walang hanggang pagmamahal. Sa mga matang iyon, wala siyang nakitang paghusga. Hindi siya isang talunan. Hindi siya isang bigong manunulat. Siya lang ang mommy. Ang mundo nito. Ang lahat nito. Magsulat ka po ulit ng kwento. Mahinang sabi ni Leah habang nakayakap pa rin sa ina. Ang kanyang boses ay isang sinag ng liwanag sa madilim na silid. Yung paborito ko. Yung tungkol sa isang brave na queen. Natigilan si Amor. Ang kwentong tinutukoy ni Leah ay isang simpleng kwentong pambata na inimbento niya isang gabi para mapatulog ito. Isang kwento tungkol sa isang reyna na nawalan ng kaharian. Pero sa halip na sumuko, naglakbay siya sa kagubatan, kinaibigan ang mga hayop at itinayo ang kanyang sariling, mas maliit ngunit mas masayang kaharian mula sa simula. Isang simpleng kwento, ngunit sa sandaling iyon, ang kahulugan nito ay tumagos ng malalim sa puso ni Amor. Ang kwento niya. Maaring nawala ang laptop, maaring nawala ang file, ngunit ang kwento mismo ay hindi nawala. Nandito pa rin, sa isip niya, sa puso niya, walang sinuman kahit si Miguel ang makakakuha niyon mula sa kanya. Tinitigan niya si Leah at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, isang tunay at maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, baby, bulong niya, hinahalikan ng buhok ng anak. Magsusulat ulit si Mommy. Isusulat ni Mommy ang kwento tungkol sa isang napakatapang na reyna. Ang mga salita ni Leah ay hindi isang magic spell na nag-ayos sa lahat ng kanyang problema. Nariyan pa rin ang kaso sa korte. Nariyan pa rin ang deadline na papalapit na. Nariyan pa rin ang katotohanang wala siyang pera at kapangyarihan. Ngunit ang mga salitang iyon ay isang paalala. Isang paalala kung para saan at para kanino siya lumalaban. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti kay Miguel. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay sa mundo na kaya niya. Ito ay para kay Leah, para sa kinabukasan nila, para maipakita sa kanyang anak na kahit gaano kadilim ang gabi, kahit gaano katindi ang unos, ang isang reyna ay hindi sumusuko. Gumagawa siya ng sarili niyang kaharian.
Ang umaga ay dumating, ngunit hindi na ito ang parehong umaga ng pagkatalo. May bagong liwanag sa mga mata ni Amor, isang liwanag na nagmumula sa loob. Ang pag-iyak kagabi ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang paglilinis, isang binyag sa apoy na nag-iwan sa kanya ng purong determinasyon. Habang naghahanda siya ng almusal para kay Leah, isang simpleng sinangag at itlog, ang kanyang isip ay hindi na tumatakbo sa gulat at takot. Tumatakbo na ito sa diskarte. Ang mga piraso ng kanyang basag na mundo ay unti-unti niyang pinupulot, hindi para ibalik sa dati, kundi para buuin bilang isang bagong mosaic. Alam niyang wala na siyang oras para isulat muli ang buong script, deadline na kinabukasan. Ang pag-atake ni Miguel sa korte ay nangangailangan ng mabilis na aksyon, hindi ng isa pang linggo ng pagpupuyat. Ang kanyang sandata ay hindi na ang nawalang file. Ang kanyang sandata ay ang katotohanan. Pagkahatid niya kay Leah sa kalapit na daycare, ang una niyang ginawa ay tawagan si Gabo. Gabo? Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan na kahit si Gabo ay nagulat. Pasensya na kagabi, pero kailangan ko ng tulong mo. Amor, kahit ano. Mabilis na sagot ni Gabo, nakahinga ng maluwag nang marinig ang pagbabago sa tono ng kaibigan. Hindi ko na isusulat ulit ang script, diretsong sabi ni Amor. Wala nang oras, at isa pa, may mas maganda akong ideya. Ano ang plano mo? Hindi ko na kailangang magtago sa likod ng mga katang-isip na karakter, paliwanag ni Amor, habang naglalakad pabalik-balik sa kanyang maliit na sala. Ang kwento ko ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang script na maisusulat ko. Gusto kong humarap sa kanila. Sa mga judge ng VTV, gusto kong i-pitch ang kwento ko, ang totoong kwento. Sa kabilang linya natahimik si Gabo. Ang hinihiling ni Amor ay halos imposible. Ang contest ay para sa mga tapos na script, hindi para sa mga biglaang pitching session. Amor, mahirap yan. May mga patakaran sila. Alam ko, putol ni Amor. Pero alam ko rin na ang industriyang ito ay gutom sa mga totoong kwento. Mga kwentong may tapang. At ito na ang pinakatotoo sa lahat. Gabo, please, kailangan kong makapasok sa kwartong yun. Kahit 10 minuto lang. Narinig ni Gabo ang determinasyon sa boses ni Amor. Hindi na ito pakiusap ng isang biktima. Ito ay utos ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sige, sabi ni Gabo. May kilala ako sa board. Isa sa mga respetadong veterano sa industriya, si Gyangham Pilar de Leon. Matapang at ayaw sa mga politikahan. Susubukan kong kausapin siya. Walang kasiguraduhan, Amor. Ang subukan mo ay sapat na, sagot ni Amor. Habang hinihintay niya ang tawag ni Gabo, hindi nag-aksaya ng oras si Amor. Humarap siya sa salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang estrangherang asawa ni Miguel ang nakita niya. Nakita niya ang isang mandirigma. Pinag-aralan niya ang kanyang refleksyon. Kailangan niyang magmukhang malakas. Hindi isang biktima na kaawaan, kundi isang propesyonal na dapat pakinggan. Inilabas niya ang isang simpleng itim na blazer na matagal nang nakatago sa maleta. Ang kanyang power suit noong siya'y nagsisimula pa lang sa pagsusulat. Isinuot niya ito. Sakto pa rin. Nagsimula siyang magsanay. Inilatag niya ang kanyang kwento, hindi bilang isang madramang salaysay ng kanyang buhay, kundi bilang isang compelling na konsepto para sa isang serye. May simula, gitna, at wakas. May mga karakter na may malalim na motibo at may isang malakas na mensahe. Hapon na nang tumawag si Gabo. Nagawa ko, sabi nito, hindi maitago ang tuwa sa boses. Hindi ito opisyal na bahagi ng contest, pero pumayag si Gong de Leon. Magkakaroon ka ng special presentation. Bukas, 10:00 ng umaga, mayroon kang 15 minuto. Napapikit si Amor. Isang luha ng pasasalamat ang dumaloy sa kanyang pisngi. Salamat, Gabo.
Utang ko sa'yo to. Wala yon. Galingan mo, sabi ni Gabo. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Amor. Bukas, ito na ang araw ng pagtutuos. Gabi na. Habang hinahalikan niya si Lia para patulugin, naramdaman niya ang isang bagong klase ng kapayapaan. Ang takot ay nariyan pa rin, ngunit mas malaki na ngayon ang kanyang tapang. Bago matulog, binuksan niya ang kanyang telepono para i-check ang schedule para bukas. At doon, sa isang newsfeed, isang balita ang sumalubong sa kanya na may kasamang litrato. Direktor Miguel de la Cruz at ang kanyang bagong muse na si Chloe Santos inanunsyo ang kanilang pinakabagong proyekto sa ilalim ng VTV Films, isang high-concept romance drama na pinamagatang Langit sa Iyong Mga Mata. Ang pamagat, ang konsepto, ito ang proyektong pinag-uusapan ni Miguel bago sila maghiwalay. Ang proyektong sinasabi ni Miguel na inspirasyon sa kanya ni Chloe. Ang proyektong alam ni Chloe na ninakaw din, hindi nagalit si Amor. Sa halip, isang malamig at matalas na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kanilang anunsyo ay hindi isang balakid. Ito ay isang oportunidad, isang perpektong entablado para sa kanyang pagtatanghal. Isinara niya ang kanyang telepono at napangiti. Isang ngiting matalim. Bukas, hindi lang siya magpipitch ng isang kwento. Maglalantad siya ng isang krimen. Ang VTV Network Building ay isang tore ng salamin at bakal, isang simbolo ng kapangyarihan sa mundo ng media. Para kay Amor, ito ay parang isang coliseum kung saan siya, isang hamak na gladiator, ay haharap sa mga leon. Ngunit habang naglalakad siya sa malamig na lobby, suot ang kanyang itim na blazer, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tanging determinasyon. Amor Reyes, para kay Gang Pilar de Leon. Sabi niya sa receptionist, ang kanyang boses ay matatag. Inihatid siya sa isang conference room sa ika-30 palapag. Ang mga dingding na salamin ay nagbibigay ng tanawin ng buong syudad na para bang sinasabing ang mga taong nasa loob ng kwartong ito ang may hawak ng tadhana ng mga kwento. Sa loob, isang mahabang mesa ang naroroon. Sa gitna, nakaupo si Giningada de Leon, isang babaeng nasa mga 60 anyos na may buhok na kulay pilak at mga matang matalas na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinuman. Sa tabi niya ay 2 pang executive ng network. Miss Reyes, bati ni Giningada de Leon, ang kanyang boses ay may awtoridad. Salamat sa pagdating. Narinig ko mula kay Gabriel na mayroon kang isang di pangkaraniwang kwento para sa amin. Mayroon kang 15 minuto. Tumango si Amor. Salamat po sa pagkakataon. Huminga siya ng malalim, handa nang magsimula, nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Mula dito, pumasok si Miguel de la Cruz na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. At sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso, ay si Chloe Santos na nag-angat ng kilay nang makita si Amor. Natigilan si Amor. Hindi ito bahagi ng plano. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Ito ay isang patibong. Miguel, Chloe, mabutit nakarating kayo. Bati ng isa sa mga executive. Ipinatawag ko kayo. Naisip ko, dahil ang proyekto ninyo ang isa sa mga malaking inilulunsad ng network, magandang marinig din ninyo ang mga bagong ideya. Ang nangiti sa mukha ni Miguel ay lumawak. Tumingin siya kay Amor, ang kanyang mga matay nangiinsulto. Narito siya para panoorin siyang bumagsak. Si Chloe naman ay nagpakita ng pekeng pagkagulat, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa isang saglit, naramdaman ni Amor ang paninikip ng kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang tingin ni Miguel, ang tingin na nagsasabing just a housewife, at ang apoy sa loob niya ay muling nagliyab. Hindi siya tatakbo. Ang pagkakaroon nila dito ay hindi isang patibong. Ito ay isang regalo, isang pagkakataon
Isang entablado na may kumpletong manonood. Kalmado siyang tumayo sa harap ng mesa, ang kanyang postura ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, at ang kanyang mga mata ay huling huminto kina Miguel at Chloe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at walang panginginig. Ang kwentong dala ko sa inyo ngayon ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay isang katotohanan. Nagsimula siyang magsalaysay. Ang kwento ko ay tungkol sa isang babae. Tawagin na lang natin siyang Ana. Si Ana ay isang manunulat. Isang napakagaling na manunulat. Ngunit mas malaki ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, si Rafael. Isang nangangarap na direktor. Kaya isinantabi niya ang kanyang panulat. Isinuko niya ang kanyang mga pangarap para buuin ang pangarap ni Rafael. Naging anino siya nito. Habang nagsasalita si Amor, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Miguel na unti-unting nawawala ang nangiti sa mukha. Naging matagumpay si Rafael. Patuloy ni Amor. Naging hari siya ng kanyang industriya. Ngunit sa kanyang pag-akyat, nakalimutan niya kung sino ang gumawa ng mga unang baitang ng kanyang hagdan. Naging kampante siya. Nagsimula siyang humanap ng inspirasyon sa iba. Dito, ang kanyang tingin ay lumipat kay Chloe, na napalunok at napahigpit ang kapit sa braso ni Miguel. Isang araw, nadiskubre ni Ana ang lahat, ang panloloko, at ang mas masakit pa. Natuklasan niyang ang pinakasikat na obra ni Rafael, ang obra na nagbigay dito ng pangalan at yaman, ay hindi pala sa kanya. Ito ay ninakaw. Ninakaw mula sa isang lumang notebook ni Ana, mula sa isang pangarap na ibinulong niya sa taong akala niya'y mapagkakatiwalaan niya. Ang tensyon sa loob ng kwarto ay halos nahihipo na. Si Geng de Leon ay nakatitig kay Amor. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding interes. Ang dalawang executive ay nagpapalipat-lipat ng tingin kina Amor at sa namumutlang si Miguel. At ang inspirasyon ni Rafael, dagdag ni Amor, ang kanyang boses ay may bahid na ng yelo. Ang kabit niya? Hindi pala siya isang simpleng kerida. Isa pala siyang ahas, isang oportunista na alam ang lahat mula pa sa simula. 10 taon siyang naghintay, gamit ang sikreto bilang kanyang alas, para sirain si Rafael at kunin ang lahat para sa kanyang sarili. "This is ridiculous," biglang sabi ni Miguel, tumatayo. Ito ay isang desperadong gawa ng isang bitter na asawa. Walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Si Chloe ay nagsimulang umiyak. Paano niya nagagawa ito sa atin, Migs? Sinisiraan niya tayo. Ngunit hindi natinag si Amor. Kalmado siyang lumingon kay Geng de Leon. Sabi nila, ang bawat kwento ay kailangan ng ebidensya. Tama po ba? Kinuha niya ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa executive na pinakamalapit sa kanya. Pakiplay po ito sa screen. Nag-aalangang isinaksak ng lalaki ang USB sa laptop na konektado sa malaking monitor sa pader. Ang screen ay umilaw. Isang lumang home video ang lumabas. Ang petsa sa sulok ay 10 taon na ang nakalipas. Sa video, isang mas batang Amor na may mahabang buhok at nagniningning na mga mata ang nakaupo sa sahig ng isang maliit na apartment na papaligiran ng mga libro. Katabi niya ang isang mas batang Miguel, nakikinig ng mabuti. Tapos Migs, naisip ko, sabi ng mas batang Amor sa video, ang kanyang boses ay puno ng pangarap. Paano kung ang mga bituin ay hindi lang basta ilaw? Paano kung mga alaala sila ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na? At may isang tao na natututong basahin ang mga mensahe nila. Ang pamagat ko ay, ang mga talang hindi nagsasalita. Ang video ay nagpatuloy at sa loob ng 2 minuto, isinalaysay ng batang si Amor ang buong konsepto ng pelikulang Hiwaga ng Mga Tala, bawat detalye, sa eksaktong paraan na naaalala niya. Nang matapos ang video, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa conference room.
Lumingon si Amor kay Miguel, na ngayon ay putlang-putla na parang papel. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Moy kautsyen daw kang bangchung faikong, daw jing de la Cruz? Tanong ni Amor. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim na parang isang patalim. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang video ay tapos na, ngunit ang imahe ng mas batang Amor, puno ng pangarap at pagtitiwala, ay nanatiling nakatatak sa isipan ng lahat. Ito ay isang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Isang multo mula sa nakaraan na bumalik upang maningil. Lahat ng mata ay nakatuon kay Miguel. Ang kanyang pagiging arogante ay naglaho na, napalitan ng purong sindak. Ang kanyang mundo, na maingat niyang itinayo sa ninakaw na pundasyon, ay gumuho sa loob lamang ng 2 minuto. Ako. Hindi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Napatingin siya kay Chloe, naghahanap ng tulong, ng isang kasinungalingan na magliligtas sa kanila. Ngunit si Chloe ay abala sa sarili niyang pagbagsak. Ang kanyang pagkukunwaring umiiyak ay napalitan ng tunay na pagkataranta. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang 10 taong plano sa isang iglap. Ang kanyang alas ay naging kanyang sariling hatol. Hindi ko alam yan, mabilis niyang sabi. Lumalayo kay Miguel na para bang ito'y may nakakahawang sakit. Siya ang may kasalanan ng lahat. Ginamit niya lang ako. Biktima lang din ako dito. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman. Ang kanyang pagkasuklam kay Miguel na sinubukan niyang itago ay kitang-kita na ngayon sa kanyang mga mata. At ang lahat sa kwartong yon ay nakita ito. Si Ganyan Pilar de Leon ang unang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya nakatingin kina Miguel o Chloe. Ang kanyang mga matang matalas ay nakatuon lamang kay Amor. Isang tingin ng respeto. Miss Reyes, sabi ni Jing de Leon, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sa loob ng 30 taon ko sa industriyang ito, marami na akong narinig na kwento. Ngunit bihira akong makarinig ng isang kwentong kasing tapang at kasing totoo ng sayo. Naglakad siya palapit kay Amor at inilahad ang kanyang kamay. Hindi namin kailangan ng contest para malaman kung sino ang tunay na manunulat dito. Inabot ni Amor ang kamay ni Gong de Leon, isang matatag na pagpisil ng kamay na nagselyo sa kanyang bagong tadhana. Kanselahin ang proyekto ni De La Cruz, utos ni Gong de Leon sa kanyang mga executive, hindi man lang nililingon ang nagbagsak na direktor. At mag-schedule kayo ng meeting sa legal department. I-blacklist ang pangalan niya at ni Miss Santos sa lahat ng proyekto ng VTV Network. Pagkatapos, bumaling siyang muli kay Amor. At ikaw, Miss Reyes, gusto kong makausap ka bukas. Pag-usapan natin ang kontrata mo. This is the story we've been waiting for. Pemangan, ang mga salitang yon ay ang pinakamatamis na musika na narinig ni Amor. Katarungan. Hindi lang para sa ninakaw na kwento, kundi para sa 10 taon ng kanyang buhay na nasayang. Walang imik na lumabas sina Miguel at Chloe mula sa kwarto. Iniwan ang kanilang mga karera na durog na durog. Ang kanilang paglalakad sa mahabang pasilyo ay isang walk of shame na sinundan ng mga mapanghusgang tingin ng mga taong nakarinig ng komosyon. Ilang araw ang lumipas. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong industriya. Ang pangalan ni Miguel de la Cruz ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang kanyang mga proyekto ay sinuspinde. Ang kanyang mga parangal ay kinuwestiyon. Isang hapon, habang pauwi si Amor mula sa kanyang unang opisyal na meeting sa VTV, nakita niya si Miguel na naghihintay sa labas ng kanyang apartment building. Mukha itong ibang tao. Wala na ang mamahaling damit, ang mayabang na tindig. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay pagod at namumugto. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Amor, sabi niya. Ang boses ay paos. Hindi sumagot si Amor. Tinitigan niya lang ito. Patawarin mo ko, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo.
Alam ko, alam kong huli na ang lahat. Pero kailangan kong sabihin, naging gago ako. Naging bulag ako. Patawarin mo ko, Amor. Please. Tiningnan ni Amor ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking ama ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, wala na siyang naramdamang galit. Wala nang sakit. Tanging isang malawak na kapatagan ng kawalan at awa. Pinapatawad na kita, Miguel. Mahinang sabi ni Amor. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Miguel. Talaga? Oo, sabi ni Amor. Pinapatawad kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ko. Para tuluyan na akong makalaya sa'yo. Ang pag-asa sa mukha ni Miguel ay naglaho, napalitan ng mapait na pagtanggap. Gusto kong makita si Lia. Pakiusap niya. Alam mo kung saan kami nakatira, sabi ni Amor. Pero ang pagiging ama ay hindi isang karapatan, Miguel. Isa itong pribilehiyo. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka ulit sa pribilehiyong iyon. Para kay Lia. Tumalikod si Amor at pumasok sa kanyang building. Iniwan si Miguel na nakatayo mag-isa sa bangketa, kasama ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Pag-akyat niya sa kanyang apartment, ang amoy ng nilulutong pagkain ang sumalubong sa kanya. Sa kusina, nakita niya si Gabo, suot ang isang apron na masayang nagluluto habang tinutulungan siya ni Lia na maghalo ng salad. Mami! Sigaw ni Lia at tumakbo para yakapin siya. Nakangiting pinanood ni Gabo ang mag-ina. Lumapit siya, may dalang isang tasa ng kape para kay Amor. Welcome home, writer. Inabot ni Amor ang kape. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Gabo. Isang init ang kanyang naramdaman. Isang init na iba sa apoy ng galit o sakit. Isang init na payapa. Sa ibabaw ng mesa, may isang folder. Ano to? Tanong ni Amor. Buksan mo, sabi ni Gabo. Nakangiti. Binuksan ni Amor ang folder. Sa loob, isang makapal na dokumento. Sa unang pahina nakasulat, Contract of Services between VTV Network and Amor Reyes. Isang taon ang lumipas. Ang hangin ay hindi na amoy alikabok at lumang pangarap sa apartment ni Amor. Amoy bagong pintura, amoy bagong libro, at madalas, amoy bagong lutong tinapay. Ang maliit na apartment sa Quezon City ay naging isang tunay na tahanan. Pinalamutian ng mga drawing ni Lia sa pader at ng mga parangal na nagsisimula nang matanggap ni Amor para sa kanyang mga gawa. Ang seryeng isinulat niya na pinamagatang Ang Tala ni Ana ay naging isang malaking tagumpay. Ito ang kwentong bumasag sa mga ratings at nagbukas ng mga diskusyon tungkol sa mga kababaihan, sakripisyo at pagbangon. Ang pangalang Amor Reyes ay hindi na idinidikit sa pangalan ni Miguel de la Cruz. May sarili na itong bigat. May sarili na itong ningning. Sa isang abalang araw sa set ng kanyang bagong proyekto, maririnig ang boses ni Amor. Hindi na isang bulong, kundi isang boses na may awtoridad at respeto. Cut! Sigaw niya, nakaupo sa tabi ng direktor. Direk? Sa tingin ko, kailangan nating makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ng bida bago niya sabihin ang linya. Hindi lang galit. Kailangan nating maramdaman na isang bahagi niya ang nasasaktan pa rin. Tumango ang direktor. Okay, Amor. Good point. Take 5, everyone. Lumapit sa kanya si Gabo, na ngayon ay isa na sa mga producer ng kanyang palabas. May dalang 2 bote ng tubig. Masyado mong pinapahirapan ang sarili mo, head writer. Ngumiti si Amor. Isang ngiting malaya at totoo. Gusto ko lang maging perpekto. Perpekto na, sabi ni Gabo. Umupo sa tabi niya. Ang kanilang samahan ay lumalim sa loob ng 1 taon. Walang pilitan, walang mga engrandeng deklarasyon.
Isang pagkakaibigan lang na unti-unting namumulaklak at nagiging isang bagay na mas matibay, mas payapa. Isang partnership na binuo sa respeto at pag-aalaga. Ang buhay nila ni Leah ay simple, ngunit masaya. Sa mga umaga, hinahatid niya ang anak sa eskwela, hindi na sa isang mamahaling SUV, kundi sa isang maliit na kotse na pinag-ipunan niya. Sa mga hapon, sinusundo niya ito at nagkukwentuhan sila tungkol sa mga bituin sa science class at sa mga karakter na isinusulat ni Mommy. Si Miguel, paminsan-minsan, ay dumadalaw. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Nag-umpisa siya mula sa simula. Kumuha siya ng mga maliliit na proyekto, mga indie film. Nagpatingin siya sa isang therapist. Bawat linggo, dinadalaw niya si Leah, hindi sa apartment, kundi sa isang parke. Naglalaro sila, nag-uusap. Dahan-dahan, muli niyang binubuo ang nasirang tulay sa pagitan nila ng kanyang anak, hindi bilang isang tanyag na direktor, kundi bilang isang ama lamang. At iyon, para kay Amor, ay sapat na. Gabi na ng premiere ng pelikulang Hango sa serya ni Amor. Ang red carpet ay nakalatag. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap. Ngunit si Amor ay hindi naglalakad sa gitna ng lahat ng ito. Nasa loob siya ng sinehan, sa isang tahimik na sulok sa itaas na bahagi, kasama ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Sa kanyang kanan, si Leah, na may hawak na malaking bucket ng popcorn, ang mga matay nananabik. Sa kanyang kaliwa, si Gabo, na simpleng nakatingin lang sa kanya, ang mga matay puno ng paghanga. Nagsimulang dumilim ang paligid, ang malaking pulang kurtina sa entablado ay dahan-dahang bumukas. Nagsimula ang pelikula. Sa malaking screen, lumabas ang mga unang salita. Hango sa isang totoong kwento. At pagkatapos, ang pamagat. Ang tala ni Ana. Habang pinapanood ni Amor ang kwento ng kanyang buhay na nabibigyang buhay sa screen, hindi na sakit ang kanyang naramdaman, kundi pasasalamat. Pasasalamat sa bawat pagbagsak na nagturo sa kanya kung paano tumayo. Pasasalamat sa bawat luha na nagdilig sa kanyang katatagan. Sa huling eksena, kung saan si Ana ay nakatayo sa harap ng sarili niyang art gallery, nakangiti. Naramdaman ni Amor ang paghawak ni Leah sa kanyang kamay. "Mommy," bulong nito. "Ang galing-galing niyo po." Tumingin si Amor sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Gabo na ngumiti sa kanya. Ang credits ay nagsimulang gumulong, ang mga pangalan ng artista, ng direktor, ng producer. At pagkatapos, sa gitna ng screen, sa puting letra na nagniningning sa dilim, lumabas ang mga salitang pinapangarap niya mula pa noong bata siya. Sinulat ni Amor Reyes. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati o galit. Ito ay luha ng tagumpay, luha ng kapayapaan, luha ng isang babaeng natagpuan ang kanyang sarili, hindi sa anino ng iba, kundi sa liwanag ng kanyang sariling kwento. Ngumiti siya, isang nangiting nagsasabing, sa wakas, malaya na siya, at handa na siya para sa susunod na kabanata. Sa huling bahagi ng kwentong ito, malinaw na ang laban ni Amor ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng tinig na matagal nang pinatahimik. Ang lalaking umangat, gamit ang kasinungalingan at pagtataksil, ay hindi nakatakas sa katotohanan, habang si Amor, na minsang nawala ang lahat, ay muling tumindig sa laka ng sariling dangal at talino. Ang mga bituing minsan niyang tinitingala ay naging paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, may liwanag na naghihintay sa mga hindi sumusuko. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihan, kapag sinabayan ng tapang, ay may gantimpala. Ngunit ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang niloko at inagawan ng pinaghirapan mo? Mananatili ka bang tahimik o lalaban ka rin para sa sarili at sa mga mahal mo sa buhay?
May ginintuang kulungan ka rin bang kinailangang iwan para maging totoo sa sarili mo? Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Kumusta ka? At alin sa kwento ni Amor ang pinakatumi mo sa puso mo? Ibahagi mo ang saloobin mo. Nandito kami, handang makinig sa'yo.